bilang engineer, sabi ko nga sa'yo, kahit na-beded na si Kuya, nag-explore pa rin ako and nakaus ko pa rin yung magagaling na mga programmer from other country. May papakita ako sa inyo, may new latest PisoNet tablet type. Mapapaandar mo siya ng bill acceptor and coin slot. Ito po yung bago nating gagawin na foam wash. Pag sinabing foam wash, ang nilalabas po nito, sabon. This coming March, maglalabas po ako ng claw machine. Ang maganda po doon sa claw machine natin, that's made of aluminum and glass type. Na dati hindi ko po ginagawa, gagawa na po tayo. The 2-in-1 Xbox machine, coins with the controller together with the joystick. And that hindi lang po yun. Meron na po siyang bagong ngayon, yung wheel type. And now, gagawa uli ako ngayon, yung sinasabi natin, the Ice Cube Bendo machine. We have two kinds of Ice Cube Bendo machine. We have the automatic type and the manual type. Marami tayong gagawin bendo machine na nasa utak ko na. Pero as of now, yun na muna sasabihin sa inyo. Pero may mga surprise pa akong attack na dating na kung sino may gusto na gawa ng mini store, na bendo machine, there's no need for manpower. Okay, this coming March din, possible the end of March, maglalabas ako ng my new, the ice cream bendo machine. Bago ko magbigay ng machine ko, inaalam ko muna ang history and location. Kasi gusto ko pag binigay ko sa'yo, pag talikod ko nakingiti ka. So yun mga ka-VP, for today's video, nandito nga tayo ngayon sa bagong pwesto ni Sir Art. At kung naalala nyo yung vlog natin last year about sa vending machine, iba't ibang klase, ayan, mag-a-update tayo simula sa luma hanggang sa pinakabagong vending machine. So yun mga ka-VP, no, ituturo sa atin ni Sir Art yung kanilang bagong pwesto dito sa Quiapo. Sige Sir Art, paturo naman sa ating mga viewers yung pwesto po ninyo. Okay, good afternoon all viewers and all my client and customers under ADJ Peace Wi-Fi. Engineer Judge Carlos speaking regarding the vending machine. And as of now, I am in my new building, what I call the JLB building, 657 Ronquillo Street. Okay? You can see my room at room 301. Sige Sir Art, ano pong street po ito? Okay, as of now, I'm standing here in front of Ronquillo Street, corner P. Gomez. And it's the building, JLB building, 657. My room is 301. Ayan, dito na lang po sila dediretso. Okay. Regarding to all my customers and my client, and same day my new walk-in customers, this one is the new building kung saan po nila makikita ako bilang president and admin ng Dado Gemini Peace Wi-Fi, and this was the building, JLB building, 657 Ronquillo Street. Okay. Engineer Judge Carlos speaking regarding to my new building and new vending machine at the room 301. Tara po, pasok tayo. Okay, tingin po tayo. Pasok tayo. Ayan. Napakadali lang po pala hanapin. Yung inyong pwesto po, napakadali po. Third floor, ayan. Kaya ako naisip to na kasi ang pagkakalam nila dati, nasa P. Gomez Commercial Center ako, pero so now I decided to kumuha uli ng bagong pwesto na mas malaki para sa working area ko. Kasi I decided to make a new vending machine that will launch this coming March. So yan mga ka-VP, no, kung interesado kayo, dito na lang po kayo dumiretso sa kanilang bagong pwesto. Ayan, pasok po kayo dito sa loob. Ayan, kaliwa po. Ayan, ito na po yung kanilang bagong pwesto. Basta magsasabi lang po sila kung ano pong gusto nilang ipagawa sa inyo. Yes. Diba po? Being a engineer, it's up to them if you want to make a option. Like example, I have a client, a sister o madre. Sabi sa akin, Sir Judge, pwede kayo nyo bang gumawa ng kandila vending machine? Gawin ko sila. Pangalawa, may mga teachers din. Sir, pwede ba kaming gawan nyo kami ng napkin vending machine? Ginawan ko din sila. So, depende kung ano gusto ng customer, gagawan ko sila. Pwede po pala sila mag-request ng kahit ano po. Okay. Even the layout of sticker, that's free. Pwede yun. Kung ano gusto mo layout of sticker, gusto mo, gagawin ko para sa'yo. Libre din yun. May papakita ko sa inyo, may new, latest PisoNet tablet type na applicable sa mga bata o matatanda. Ano yun? Okay. As you see, ito yung box ko. Mapapaandar mo siya ng bill acceptor and coin slot. Pero paano gagawin mo? Ang kaibahan ng PisoNet tablet type,
hindi siya nakapasok yan. Nakaangat siya. Okay. If it's this one, okay, naka-floated siya. Naka-floated siya, no? Na ganyan ang mangyari. But the purpose of this one, pwedeng i-rotate ng bata yung kanyang tablet kung paano position niya ang gusto niya. Pwede siyang mag-PisoNet, pwede siyang mag-YouTube, TikTok, Facebook, at the same time, gagana rin ang camera. Pwede siya. Pwede rin siyang mag-messenger. Yun ang kinagandahan ngayon na ilalabas ko this coming March, yung tinatawag natin PisoNet tablet type. Okay? And that's worth 15,000 pesos. Ito ba, sir, pwede silang nag-accept kayo ng pre-order dito po? Yes. Pwede po. Oo. Even though you're in Manila o outside Manila, pwede yan. And that's free shipping. Okay. Kaya ko po sa hinalaga ng 15,000 compare sa iba kasi unang-una, ang warranty niya is more than 6 months. Okay. That, pangalawa, all accessories has 3 months warranty. And at the same time, if the warranty is already finished or been expired, ang labor natin is free. Ang babayaran mo lang parts. So even you're outside Manila, tatawag ka sa akin through group chat natin sa Gemini Peace Wi-Fi o through Messenger, Sir Art, o order po kasi nasira po coil slot, o receptor, o tablet, pwede po siya mag-order. Babayaran lang po lang shipping fee. Pero sa labor, that's free lifetime po tayo. Yan. Yan yung sa ating new PisoNet tablet type. Okay, ngayon. May bago tayong ilalabas ngayon. As you see, ito yung ating new box natin. That's metal type. Ito po. Yan, this one. Ano po ito? Ito po yung bago nating gagawin na foam wash. Pag sinabing foam wash, ang nilalabas po nito, sabon. Sabon. Okay. So, kung meron tayong car wash na tubig, ito ang ilalabas ito, sabon. And pag binigay natin to, this one is plug and play na already. And that's worth 7,000 only. Kasama ng hose, nandun na po lahat. May free din po sila ng 1 gallon na pang car wash soap. Libre po yun. Yan. Kaya kung willing sila magpagawa ng foam wash, and that's worth only 7,000 plus, then gagawan ko po sila. Yan. Foam wash bendo. Yes, ma'am. Okay. Ito isa sa mga pinakabago pala. 7,000 lang po. Pwede rin po maramihan. Yes, pwede rin. Okay. Maganda talaga pang business, no? Pang Kasi negosyo. unang-una, pang masa yan. Opo. And passive income yan. Kung may pangangailangan ka, kahit may trabaho ka, biglang kailangan ng pera ng anak mo o asawa mo, dudukot ka lang sa coil slot ng bento machine mo kung ano gagawin mo. Isa yun. Kasi nung nakaraan, wala po ito eh. Di ba? Wala po. Totoo lang, sabi ko nga rin po sa inyo, gumagawa rin tayo ng tinatawag nating the helmet bendo machine. Okay. Meron tayong gagawin ngayon na helmet bendo machine, single and dual, po, dati po is coil slot. Ngayon, pwede na po tayong gumawa po ng helmet machine na may bill acceptor. Okay. Yan. Gagawa po tayo niyan. Sabihin, yung helmet machine na gagawin ko, single dual, pwede kayong mag-request. Not only the coil slot, pwede rin po may kasama po bill acceptor. Meron po mangyayari. Yun po maganda yun. At the same time, pre-delivery din po yun. Ang nagkakalaga lang po yung single natin 30,000, yung dual po, and that's worth 40,000 pesos po. Ano po yung gagawin natin ganito? This coming March, maglalabas po ako ng claw machine. Ano yung claw machine? Yung nakikita nyo sa SM na may mga stop toy. And dalawang klase ang claw machine natin. Meron pong ganitong kalaki lang at meron tayo mas malaki pa rito. Ang maganda po doon sa claw machine natin, that's made of aluminum and glass type. And depende na po sa inyo kung magkano po, kung ano po ilalagay yung stop toy sa claw machine natin. Yung tabletop na claw machine natin, that's worth only 9,000. Eh, yung malaki po natin, that's worth 25,000 po. Claw machine po yun. Okay, gagawa na rin po tayo ng Xbox machine. Na dati hindi ko po ginagawa, gagawa na po tayo. The 2-in-1 Xbox machine, coils with the controller together with the joystick. And that, hindi lang po yun. Meron na po siyang bagong ngayon. Yung wheel type. Meron siyang steering wheel po. Meron na. Kaya matutuwa po sila. Ang galing ah. Hindi lang ba sa joystick, meron na rin po yung steering wheel. Yan po ngayon ang isang ilalabas ko this coming March sa mga tao po na nagsawa na sa joystick and controller. Ngayon po ilalabas po natin ngayon na 2-person o 2-player steering wheel. Maglalabanan po sila ng racing. Yun po ilalabas po natin. Ang nakapokus doon, bale, parang pang-racing po. Yes po, yes po. All the games is pang racing po yun. Yan po ang lalabas po natin.
Okay? Ano na siya, very parang reality. Parang virtual reality na ko tawag natin. Ganun Yun, po. tawag doon. Magkano po yung ganun po? And very expensive nga lang siya. And that's worth 40,000. If you compare me to other competitor na nagbibuild ng steering wheel, as far as I know, that's worth, I think, 75, 100,000 plus pa nga sa iba. Nakikita ko. Pero sa akin, 40,000 lang. Yes, kaya kasi natin benda machine, pang masa. Pangmasa po. Yes, pangmasa. oo. Okay. As of now, you heard all my bento machine from start of the old one to the Explore one and modern type up to the my new. And now, gagawa uli ako ngayon yung sinasabi natin, the Ice Cube Bendo Machine. An ice cube bendo machine. Yes. Ano po yun? We have two kinds of Ice Cube Bendo Machine. We have the automatic type and the manual type. The automatic type, sir, gumagawa po talaga yun. And that's worth 180,000. Yung manual type, pag sinabing manual type, malamig din po siya, kaya lang, bibili ka ng ice cube. Pipild up mo sa ibabaw nito, yung ice cube, then mamimili ka sa button niya, kung 5, 10, 20 ang gusto mo, ganun karami lang po ilalabas. Yun tinatawag natin, manual type. How much this one? That's worth 40,000 po yun. Compared to the 186,000 automatic type. Totoo lang, gumagawa rin ako yung Yossi Bendo. We have the 2 dispenser, 6 dispenser, 8 dispenser. Pero actually, as of now, in-stop ko siya kasi why? Si Facebook, inano ko, Bawal. pinahold niya sa akin. Kasi yun nung una, yung mga binatin yung mga hindi adult, mga bata, Oo. makapagsagarilo, basta maghulog lang. So I decided to stop. Pero it's up of them, kung gusto nilang magpagawa, pero siguro, personal na lang. Hindi ko siya pwedeng gawin as a ipapublic ko kasi pinagbawal nga ng Facebook yun. That's one. Kaya hininto ko yun. Pero tuloy-tuloy pa rin kayo nagbebenta. Yes naman, okay naman, okay naman. Okay naman. Magkano po yung mga ganun? Yossi Bendo for dispenser, that's worth 25,000. 6 dispenser, that's 35,000. 8 dispenser, that's 40,000. Ang maganda puro nagsasalita po yun. Pag kulang hinulog mo, asari ka lang naman. Sabi sa'yo, umuwi ka muna, may kang pera sa lolo mo. Ang galing ah. Yun. At the same time, pag may sobra ka, touch the button, change, lalabas po ang sukli. Yun ang maganda sa Yossi Bento natin. Kung bebenta tayo, siyempre, sasabihin din natin yung owner, yung bagong owner na advisable yun from 18 years old above. Okay. Marami tayong gagawin bendo machine na nasa utak ko na. Pero as of now, yun na muna sasabihin sa inyo. Pero may mga surprise pa akong attack na dating. Pero makikita po nila yun. Makikita na po yung kung ano yun. Kasi bilang engineer, sabi ko nga sa iyo, kahit na bedad na si Kuya, nag-explore pa rin ako and nakaus ko pa rin yung magagaling na mga programmer from other country at mababait naman po, nagbibigay naman po sila ng advice at as of now, nagagawa naman po natin. Ano po? Kasi totoo lang, as of now, for year 2026, siguro from the year 4 years after this 2026, siguro, as far as I know, hindi na tayo gagamit ng manpower. Alam ko medyo delikado yun para sa atin. Maraming mawawalan ng trabaho. Kasi why? Magiging bendo machine na. Kung gagawa ko tindahan, di na kailangan tindero, security guard na lang, doon na lahat bibili, bendo machine na lahat, doon na rin magpapabarya, doon na rin magsusukuli. Isa yun sa gagawin ko, na kung sino may gusto na gawa ng mini store, na bendo machine, there's no need for manpower. Tsaka Gagawin po natin yun. Maganda rin po yung kasi hindi ka pwede mangutang. Di ba Yes, po? yes. Iwas utang yun. Oo. Di ba po? Mahabol din na may-ari. Sabi hindi mo kailangan maglagay na bawal utang, bayad mo na. Hindi na. Pagpasok mo doon, hanggat hindi ka nag-iiwan ng coin, hindi ka nagbibigay ng bills acceptor, ng bills, hindi tatakbo yung makina. Isa yun. So yun, so mga ka-VP, no, sana nailista nyo po yung mga future na gagawin po ni Sir Art para may idea din po kayo kung anong negosyo ang Okay. babagay. Ngayon, meron ako isang negosyong idadagdag. Opo. Hindi ko lang alam kung ma-approvean to. That's what we call the 3-in-1 liquor. Ano yun? Sabi, basta 3-in-1 liquor, pwede mo siyang lagyan ng Red Horse, pwede mo siyang lagyan ng gin, pwede mo siyang lagyan ng San Miguel Beer. Pipili ka lang, maguhulog ka, malalaglag ang baso, mamimili ka kung anong gusto mo alak, malamig mo yung alak mo. And that's worth 80,000. Ito po ba pang company? Pwede talaga pang company restaurant yun. Hindi yung pwede pantindahan. Kasi Opo. bawal talaga yun. Kaya more yun sa restaurant or sa company, pwede ka magtayo ng ganun. Pero kung sabihin natin pang masa sa labas, alam ko bawal yun. Kasi tinatawag natin 3-in-1 liquor yun. Gano'ng kalaki po yun? Anong size? Ay, malaki po yun. Malaki. Pag pinagdikit niyo po itong dalawang bendo ko po, ganun kalaki po yun. Kasi meron siyang tinatawag na
na aluminum type na refrigerated vacuum sa loob. The purpose of that, para maging malamig na yung alak. Hindi mo na kailangan maglagay ng yelo. Pag lumabas yung okay. alak, malamig na. Yun ang maganda ron. Kaya lang, ang risk doon, pag walang bantay, pwedeng bumili ang bata ng alak. So I decided, kung bibili yun, sasabihin ko sa mga customers ko, client ko, or mga members natin, ito is applicable lang sa restaurant o sa company lang. Pero hindi siya advisable sa mga residential store. Kasi bawal nga yun. Okay, ganito pa. Okay, this coming March din, possible the end of March, maglalabas ako ng may new machine mismo, the ice cream bento machine. Ice cream? Yes. Wow. Ayan. Dalawang klase yun. Meron by means of scoop, meron by means of ice drop. Yung may stick. Maganda yun kasi makakapag-choose din sila kung anong flavor ang gusto nila pag lumabas ng ice drop o kaya naman yung cone dun sa ice cream. Yun ang maganda ron. Lalo ngayon, magsa-summer ngayon, pahit ang panahon. Siyempre, ang tao, bukod sa ice cube machine, kailangan nila yung malamig yung either ice cream by yung ice drop or by means of by cone. Kaya lang medyo expensive nga lang halaga niya kasi nagkakalaga po siya ng 80,000 pesos. 3 option flavor ng ice drop natin and ice cream cone type. Pero kung dito naman sila bibili, pang masa talaga. Pero Oo. Totoo lang, yung may bendo machine, hindi po kasi sinabi ko yan ang halaga. May possibility din yan, baba ko. Kasi si Sir Adjudge naman, hindi ako after sales. Hindi rin ako after sa pera. Akin din, kung di mo kaya, magkano ba kaya mo? Doon tayo sa gitna. Kung magkakasta, bibigyan kita. Yun ang akin. And pangalawa, bago ko magbigay ng machine ko, inaalam ko muna ang history and location. Kasi hindi porket maganda na po mo, kung di naman nararapat sa lugar mo, hindi ta kabibigyan kasi magiging unsuccessful ang business mo. Sayang ang pera mo. Ganun ako. Hindi ako basta nagbebenta. Pag ako nagbenta, sasabihin sa tao, saan ka nakatira, anong location mo, anong lugar paglalagyan mo, anong bibilin mo. Sasabihin ko sa iyo kung yan ba'y nararapat sa iyo, yan ba tama sa lugar mo. Kasi gusto ko, pag binigay ko sa iyo, pag talikod ko nakangiti ka, kahit wala na sa akin yung aking item, makapapangiti ka sa akin, dahil nakita mo, sinabi lahat ni Sir Judge, yung positive and negative side, and remedy type, kung paano natin magagawa, magiging maganda ang bento machine natin. Ganun ako eh. Hindi ako after para magbenta lang. Nasasabihin ko na sa'yo maganda, hindi tayo ganun. Sasabihin ko sa'yo anong pangit, ano yung dapat maging maganda, paano natin mapapaganda yung pangit, parang sa piece wifi, at sakit na ulo. So I decided to make a paracetamol. Ngayon, nung bago nating piece wifi yun, there's no need for paracetamol kasi hindi na siya mag-obtaining, magko-connecting, o no internet kasi ang piece wifi natin bago, masisira lang kung sira internet. Ganun ako. para at least pag may nasira, maiwasan nila yung ganun. Bukod na bebenta ko sila, nagsisend din na ako ng mga video tutorial. And same time din, habang nandito sila, tinuturuan ko sila. At sabi ko nga sa kanila, kahit malayo kayo, basta gising si Sir Judge, magtulog, matuturuan ko kayo. Yan ang sinasabi ko pa lang sana. And I always say sa kanila na pagkatapos sila yung bumili, kinakamayan ko sila, then take a picture. And pangalawa, I always say yung aking end na word, God bless sa inyo mag-asawa. Ito po ba, kailangan mag-text muna sila sa inyo, tumawag muna bago pumunta? Okay. Mostly, yung mga unknown viewer natin, lalo sa YouTube, no? Tumatawag muna. Then, pag nag-usap na kami, sabi ko sa kanila, para maging maganda po usapan natin, try to accept to my FB and my Messenger. Then, make a video call. Para makita ko kayo at makita nyo ko, and makita nyo yung store ko. Kasi ma'am, totoo lang, to avoid scammer, number 1, take a look for the owner or the builder. Number 2, meron ko tinatawag na physical store. Whatever happen, alam nila saan ka pupuntahan. At the same time, may picture ka sa kanya. Yun po ang ginagawa ko sa mga customer ko at member ko. Tama po yan, para kung interesado kayo bago kayo pumunta, tawag muna kayo or text muna kayo para iwas din po ng maling mapupuntahan po. Scam, yung mga scam, ingat sila. Ako po tutusin, ayoko po magsalita ng ganito. Ako po yung isang taong tahimik lang at mabait. Kahit na po ako sinisiraan ng isang tao for natin, may sinasabi pagtalikod ko, ako po totoong tao. Nagsalita po ako sa inyo, harap na likod, ganun klase akong tao. Ang inihiling ko lang po sana sa mga taong
Hindi ko po alam kung may galit sa akin or inggit o kung ano man, competitor ko. Ako po'y walang sama ng loob sa inyo. Wala po yan, alam na po ng God knows po yan. Ako po'y tumutulong pa rin, humaharap pa rin, nangangiti. Nandyan man o wala man, nagkasanterap, hindi po ako nagbago. Ang inihiling ko lang po sa inyo, ako'y wala na po sa lugar na yan. Sana naman po, kung may magtanong po sana po kasi sabihin nyo wala po ako. Huwag na lang po nyo ako sisiraan. Kasi po, masakit po para sa akin, lalo't may edad na rin po ako. Siyempre, iniisip ko rin po yan. Kasi nababalitaan ko lang ko din po yan sa mga customer ko pag tumatawag. Pero kita nyo, hindi ko kayo kinokompronta. Dinadalayan ko sa Diyos na sana magbago yung isip nyo. Huwag nyo na ulitin, si Lord na ang bahala. Ang akin lang, pare-pares tayo may negosyo. Pare-pares tayo, sabi nga na, kumakain sa kaldero. May binabayaran, may tinutulungan, mag-iipon. Ang akin lang po, sana po luwag-luwag naman po ang kalooban nyo. Dahil naman ako po, willing naman po tumulong. Kahit wala na po tayo. Kahit may galit kayo sa akin o inggit kayo sa akin. Kung kailangan nyo tulong, lalapit po ako sa inyo, tutulungan ko kayo. Bakit hindi? At sa akin po, nasabi ko lang po ito sa loob ko, pero pass is pass. Pero sana lang po, si God knows na po ang bahala. Ako'y wala pong nihiling na para po magalit sa'yo. Wala po akong karapatan yun. Kasi nasa loob niyo po yan. Akin lang po, sana po maging magaan ang loob niyo. Mawala po yun kung mga galit niyo sa inggit sa akin. Kasi totoo lang po, wala naman po ako talaga akong ginawang masama. Ako po'y tumulong lang, nagbigay ng presyo ng gusto ng tao. Yun lang po ang akin. Sana naman po, kung sino naman po kayo, sana naman po gumagana ng loob sa inyo. And God bless na lang po sa inyo. Maraming salamat po. This is Sir George Canlas. And God bless po. Sige, Sir Art, last na, invite mo yung mga viewers. Baka Okay. interesado po sila. Hindi ko na po kailangan pong ngumiti o umiyak sa inyo. Nasabi ko na po yung nasasama ng loob ko, pero pinapa-Diyos ko na po yun. Ang akin lang po, tumatanda po ako at hindi ko rin po alam kung hanggang kailan ako kailangan ako ni Lord para kunin. Ang akin lang po, hanggat buhay ako, paliligayahin ko kayo, bibigyan ko kayo ng bento machine na kailangan ninyo. At pangalawa, sisiguraduhin ko po na magiging maayos po ang ating pag-usap. Hindi lang po sa pagtanong sa telepono or video call. Kahit sa labas, kung makikita po tayo, kung paano po niyo ako nakilala ng umpisa, hanggang sa uli po, hindi po nagbago si Sir Judge. Ang akin lang po, maraming salamat po sa mga bagong darating, sa mga luma kong buyer, at yung mga luma at bagong buyer ko. Lagi ko sasabihin sa inyo, maraming salamat po sa inyo. Dahil bukod natutulungan ko kayo, natulungan nyo rin po ako. At natutulungan ko rin po yung mga taong nakasandal sa akin, ayaw po umiyak. Pero tatayaan nyo, God bless po to all. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, for more inquiries po sa mga prices, availability ng unit, PM nyo na lang po si Sir Art. Lalagay ko po yung kanyang contact number. Siya na lang po yung PM ninyo. Okay, so yung nga lang sasabihin ko po ulit, maraming salamat po sa inyo sa tulong ng aking vlog si Ma'am Larry. It's already the second time na ni-vlog niya ako. Nagpapasalamat din po ako sa kasi totoo lang po, without the vlog, hindi po ako makikilala. Kaya isa rin po sa instrumento binigay ni Lord sa akin si Ma'am Larry para makilala po ako at nakatuntong po ako. Bilang janitor noon, naging engineer, naging dentista, ngayon, vlogger na rin, builder na rin po ng vending machine. Ito na po ko ngayon, nakatayo na. Nakakatulong, nakagawa, at nakakatulong din po sa mga kamag-anak ko. Kailangan tulong sa pamamagitan ng vlog ni Ma'am Larry. Salamat po sa inyo and God bless po to all. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you in my next vlog.